I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Hello Philippines. Ayan, siyempre shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, sa mga kababayan natin, kumusta po kayo? Ayan, laging handa sa mga sakuna. Okay, but anyway guys, mayroon tayong upload videos update. Nako, matindi ito mga beswa. Nakakagulat ito. Bakit? Lagi nyong tandaan, pag gumawa kayo ng kasamaan sa inyong kapwa, may consequence po yan. Yung tipong nagmamalinis ka, tapos darating ang mga araw, malalaman pala ang tunay mong baho. Oh, diba? Sabi ng lola ko, ang mga taong bintang ng bintang, yan po ay may gawaing karumal-dumal. Yan ang sabi ng lola ko eh. Ibig sabihin, gawain po nila. Bakit? Eto. Basahin po natin mga kababayan. Ito, shout out sa mga DDS. Pakinggan nyo ito. Ito yung mga iniidolo nyo mga beswa. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Nakita nyo yan? Nakikita nyo, nakikita ko. Dalawang Chinese sa pugo. Tiklo sa bahay ni sinong Roque? Di si Atty. Harry Roque. Yan na nga ang sinasabi ko. God is good, all the time. Ang sabi ng Diyos, ang mga tao na mapagkumbaba ay itataas ng Diyos. Ang mga taong mapagmataas, umaalipusta sa kapwa, ibabagsak ng Diyos yan. Tama, that is biblical mga kababayan. Alalahan natin si Pangulong Marcos Jr. Kahit anong banat, kahit anong mura, kahit anong pangbabastos, nakikita nyo ba? Nagre-respond siya? Hindi. Tahimik. Sapagkat ang Diyos, nakikita niya kung anong klaseng pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Now, tuloy! Sabi dito mga kababayan ng DCRH News. Oh my goodness! Look, bahay ni Atty. Harry Roque sa Pinewoods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet, sinalakay ng mga otoridad, dalawang Chinese national na datnan sa operasyon. RH41 Romy Gonzales, DCRH News. Oh my goodness! Sama-sama tayo sugpuin ang mga ibang Pilipino na may ginagawang hindi kanais-nais sa ating bansa. Agree? Malinaw siguro naman mga kababayan, di ba? Bahay ni Atty. Roque. Yung sinasabi niyo si Harimau. Wow, social Pinewoods Golf and Country Club sa Tuba. Oh, maganda itong bahay na ito, mga beswa. Ayan yan yun mga bes. Yan yung bahay ni Atty. Harry Roque. Siyempre, mga kababayan, bagamat nakarating sa kanya, may laging dipensya yan. Di ba? Basta sabihin niya naman, baka nagpapahinga lang yung mga Chinese sa bahay niya. Talaga lang tuloy natin basahin, mga kababayan. Ayan, nadakip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOC at Bureau of Immigration. Ayan, sa isang raid ang dalawang Chinese national sa bahay ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Pinewoods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet kahapon. Kahapon po yun, 27/28/24, nabatid na dawit sa Philippine Offshore Gaming Operators PUGO ang mga naaresto na isang babae at ang isang lalaking pawang Chinese national at hawak na ngayon ng NBI. Connect the dots mga kaibigan. Di ba? Tuloy! Batay sa inisyal na impormasyon ng Bureau of Investigation, spokesperson Dana Sandoval, may paglabag sa Philippine Immigration Law ang dalawang suspect na walang
maipresentang mga kaukulang dokumento ng kanilang pananatili sa bansa. Agay! Itapon nyo na yan sa bansa nila, mga beswa. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, sa 6 na taon, medyo nalagay sa alanganin ng Pilipinas. Parang napupugaran yata tayo ng sindikato, nang dahil dito sa illegal na puguin na ito. But, well, guys, thank you to our President Ferdinand Marcos dahil total ban ang Pogo or IGLS. O, di ba? God is good. Sabi ko sa inyo ito si Attorney Roque. Alam nyo, sir, lagi nyo binabanatan si Pangulong Marcos Jr. Pinapahiyaan nyo sa ibang bansa pa. Pero, hindi nyo po minsan naisip ang risbak ng Panginoon talagang mas matindi. Siyempre, abogado ito, guys. Ito, depensa naman talaga yan. Kaya abangan natin ang kanyang depensa. Tuloy, batay sa inisyal na impormasyon ni BI spokesperson Dana Sandoval, may paglabag sa Philippine Immigration Law ang 2 suspect na walang maipresentang nakaukulang dokumento ng kanilang pananatili sa bansa. Ayan, inulit natin, okay? Ayon kay PAOK Executive Director, Undersecretary Gilbert Cruz, nakatanggap sila ng impormasyon na nagtatago na naturang bahay ang 2 Chinese national na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo. My goodness! Mga beswa, mga DDS, paano yan? Yung isang poon nyo, natagpuan ang mga pato sa loob ng bahay niya, mga beswa. Aba, grabe. Ano yan? Parang protector? Well, anyway, tuloy, may posibilidad anyang itinatago sa bahay ng 2 Chinese national o umuupa sila sa lugar. Yung bahay na yan kay Attorney Roque daw. Di ba? Nako, maki-question ito si Attorney Roque dito, mga beswa. If ever na talagang may investigation, tuloy-tuloy. Sa bagay, tuloy-tuloy ang investigation sa PAOK sa Pugo, ika nga, no? Matatandaan na tagpuan ng PAOK ang ilang bank documents ni Roque at ang kanyang dating executive assistant, Alberto Rodolfo E.R. de la Serna na Lucky South 99 Corporation, ang niread na Pugo Hub sa Pampanga. Ayon ka PAOK spokesperson Winston Casio S., isiniwalat isiniwalat rin ni Philippines Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Chairman E.I. Tingko na naglabi si Roque para mabigyan ng lisensya ang scam farms. Ano ni Casio, si Roque ang nagsilbing legal counsel ng Lucky South 99 na umuupal lupain ng Whirlwind Corporation. Ayan. Courtesy po ito, guys, ng DCRH Agay News. Ayan. Ngayon, ano po ang kapalagayan nyo, mga kababayan, kay Attorney Roque? Connect the dots. Ano naman ang ginawa ng mga Chinese national sa bahay ni Attorney Roque? For sure naman, guys, if ever naman talaga na nag-upa sila, natural, alam din ni Attorney Roque yan. Kasi bahay niya po yun So, ibig sabihin, alam niya itong mga Chinese na ito na nag-upa sa bahay niya na sila po ay mga illegal aliens. Natural, kabahay niya yun. Dapat alam niya siguro. Hindi natin alam kung alam ni ito ni Attorney. Siyempre, todo depensa naman yan si Attorney. Lagi naman yan kung kumukuda-kuda kay Pangulong Marcos Jr., akala mo naman malinis ito. Di ba? Alam nyo, lahat ng tao sa mundo, may kanya-kanyang baho. Di ba? Na tinatago, mga kababayan. Pero yung minsan, ika nga, ang mga ibang tao naman, ika nga, yung ibang baho na mayroon sa kanila, yung mga side, characteristic nila, yung mga ugali nilang yung bugnutin, di ba? Yung mga irritated, yun yung ibang mga ugali ng mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. Pero yung talagang totoong baho, yung kumuda ka ng kumuda, bintang ka ng bitang sa kapwa, yun pala mayroon kang tinatago na
mas matinding, ano guys, hidden agenda, ano ba yan? Naloka ako. Oh, shout out sa mga followers ni Attorney Porky. Oh. Yan nga ang sinasabi ko eh. Oh my goodness. Pre, mga kababayan, sabi ko nga, pag mayroon kang nagawang hindi maganda, natural, alangan aminin mo. Oh, siyempre, todo depensya. Pero kung talagang sampahan mo ng kaso, mga ibang tao, ay hanggang korte, ay siyempre, malalaman mo talaga doon na mayroon talagang pagkakasala pag talagang pupursigi mo na sampahan ng kaso ang isang tao, di ba? Tapos to doon deny, tapos malalaman din pala doon sa loob ng korte na ikaw po ay mayroong pagkakasala, di ba? Doon lang yun makikita eh. Pag labanan sa loob ng korte, tapos presenta ng ibang mga yung mga talag nagko-complain, nagsasampa ng kaso, malakas ang ebidensya. Ay nako, paktay kayo ni Day. Ito I think ay imbestigahin ito lalo ito si attorney, no? So anyway, mga kababayan, ito basahin ko ulit dito sa isang news natin, okay? Ayan sabi dito ng tiga Nortitol. Okay. Ayan. Ayan, boss ng Pugo nahuli sa bahay ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Agay. Ay baka big boss ito talaga. Kinumpirma ng opisyal ng imigrasyon na ang bahay sa tuba ni Benguet na kanilang ni-raid at kung saan nagtatago ang dayuang sangkot sa illegal na Pugo ay bahay ni Harry Roque. Ayan yung mga pangalan ng Chinese o isang babae, isang lalaki. Ang pangalan ng babae, Keeping. Oh, ayun, nakiping sila sa loob ng bahay ni Roque, guys. Oh my goodness. Ano yan? Basahin nyo na lang ha. Ang pangalan ni babae, Wang Keeping. Agay. Na Wang Keeping na siya talaga. Oh, di ba? Ang isa naman, Koon Moiron. Ayan. Moiron. Ayan. Oh, see guys. Oh nga, parang mukhang ito, drug lord itong Chinese na itong mga beso Aba. Oh, so yun, mga kababayan, ito pa. Ayan Ayun kung natatandaan nyo, nung nagkaroon po ng hearing, mismo po yung guys, no? Itong si Mr. Pagcor, ay idinawit ito si Attorney Roque, mga kababayan, no? Siguro nakikita nyo sa mga iba't ibang news, no? Ang sinabi po dito kasi ng chairman ng Pagcor, mga kababayan, ayan, sa Senate hearing ngayong araw, July 10 ito, 2024, ito ang nakaraang linggo pa, inilahad ni Pagcor Chairman Alejandro Tingco na lumapit si dating President spokesperson Harry Roque sa kanilang tanggapan na patungkol sa Lucky South 99, isang illegal pugo na ni-raid. Agay, sa isang dokumento makikita rin na parte umano si Roque ng legal department ng Lucky South 99. Patay tayo ni Day. Sa susunod po na hearing, invite na po si Attorney Roque sa dating Pagcor at dating Pagcor Chairperson Andrea Domingo, dagdag ni Senator Risa Ontiveros. Oh my goodness! Harry Roque, sangkot sa illegal na pugo sa Pilipinas. Ayan, Harry Roque lumapit umano sa Pagcor para ayusin ang issue ng Lucky South 99. Oh, 'di ba? Siyempre todo depensa yan si Attorney Roque, mga kababayan. Oh, ito, tingnan nyo. Oh, nakita ang mga dokumento diyan sa Pugo, guys, yung pangalan niya. Ang sabi niya kasi, yung dating yung kaibigan niya si Mr. De La Serna. Nakatira ba doon yan? Naloka ako. Tapos ngayon, agay, nadawit na naman si Roque. Nadawit na naman. Parang
Well, I think tinatago niya yung dalawang Chinese national sa bahay niya. Malorky, akes, mga best. Ay! Attorney! Attorney Rocky, magpaliwanag ka. Ano nangyari dyan, bes? Wow! Bakit natagpuan ng dalawang Chinese sa bahay mo, bes? Ha? O, ano na naman ang depensa mo dito, bes? Wow! So, yun guys. Ang pinaka-latest updates videos natin sa inyong lahat. Ano po ang kapalagayan nyo? Natural. Hindi mapapalagay ito si Atty. Rocky. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.